Hi everyone! So, another vlog for today's video. Our topic is PIDOS. What is PIDOS and ano yung seminars from PIDOS? So, ang PIDOS ay Pre-Departure Orientation Seminars or PIDOS. Ano ang pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin. Ito yung mga briefing na sinasabi or tinitrain ang isang manggagawa papuntang ibang bansa. Ito yung mga bawal o hindi bawal. At dito nakapaloob yung mga pinapayo nila na ano ba ang dapat dalhin, ano ba ang dapat gawin. So, just like for example, kapag nandun ka na sa hawak-hawak mo na yung mga dokumento mo. Tapos, pag may mga or may taong nagsasabi na huwag mong dalhin yung nila ipinapadala. For example, may bibigay sa'yo na bags or gamit. So, sasabihin, pakidala muna. Huwag kasi may iba naman na nagpa-planted ng illegal na droga. So, mapiprame up ka pa. So, wag na wag basta magtitiwala sa kahit na sino. So, kasi nga, hindi mo sila kilala. Hindi mo alam kung anong nandoon sa bag nila. And another is, kapag ano ang exact time ng office hours ng yung pupuntahan, ano ang mga dapat mong malaman as a worker, ano-ano ang mga hindi pwedeng dalhin kapag pupunta sa ibang bansa, ano ang pwedeng dalhin. So, yun yung mga i-discuss doon. At ano yung mga kaugalian ng mga taong naroon. And ano ang rights ni employer, then ano ang rights ni worker. So, yun yung mga i-discuss doon. Mga isinasali sa kanilang mga topics. And dapat alam mo as a employer na may batas tayong sinusunod. Hindi yung nagpapaalipin ka hanggang 16 hours o 12 hours or sobra 20 hours yung trabaho mo. Kailangan alam mo na may pahinga ka rin, hindi yung inaabuso ka. Wag mong hayaan na aabusuhin ka ng amo. Dapat alam mo yung mga dapat na tawagan na agency. For example, ang agency mo or ang agency sa Pilipinas, mga yung mga tumutulong sa mga inaaping OFW, dapat alam mo kung saan ka pupunta, alam mo yung mga numbers, and alam mo lahat ng mga dapat gawin kung may problema. O nire-ready or dapat handa ka sa mga posibleng problema na dumating sa'yo. Just like for example, kung nagkasakit ka, paano mag-cope ng homesick, and paano maging matatag, tapos paano din itamang communicate ang amo. So, ikaw yung mag-adjust kasi ikaw yung nandun sa kanilang lugar. So, ibig sabihin, dapat pag-aralan mo din yung lengguwahe nila para magkaunawaan kayo, para walang barriers or parang nagkakaunawaan kayo ng amo mo doon. And aside from that, gusto mo ring maging okay kayo. So, dapat kumbaba, baunin mo yung mga seminars na payo, magandang payo ng PIDOS para sa'yo. Hindi yung gagawa ka doon ng kalukuhan, wag ganun. Wag mong ipahiya ang bansa at ang iyong pamilya. Dapat maging responsable sa mga ginagawa. Wag yung pag
Kaya nga yung iba, just like for example ha, ito yung kwento sa amin nung nagpidos kami dati doon sa Maynila. Ang sabi daw ng amo, yung workers ay hindi pinapa rest day kasi iniiwas sa pagbuntis. Kasi nga, yung ibang workers is nagre-rest day pero ang rest day nila is nagkikipaglandian sa iba't ibang lahi katulad ng mga lahing nandyan sa nagre-rest day din tapos nakikipaglaro ng apoy. Yun yung iniiwasan ng amo na ayaw mag-rest day sa kahit na bayaran na lang nila yung rest day ng yung employer ay yung workers nila. So ayaw daw nilang mapunta sa gulo or madawit daw sila sa kawalang hiyaan na ginagawa ng workers. Kaya yung iba kadalasan kapag sa bahay ka doon sa Middle East, wala talagang rest day kasi nga ayaw nila yung mapahamak or magkagulo ang magkaroon ng problema. Ayaw nila nun. Gusto nila kapag trabaho lang, tapos pahinga, tapos libre naman lahat. And ikaw din na worker ka, alam mo sa sarili mo na hindi ka gagawa ng ikakasama sa'yo, sa iyong pamilya at sa buong bansa. So baunin mo yung mga sinasabi ng PIDOS, yung sa seminars na magtrabaho ng maayos para makasavings, matupad yung pangarap, at magkaroon ng magandang layunin sa buhay. Hindi yung gagawa ka ng kalokohan, wag mo daw yung gawin kasi masisira ang imahe ng mga Pilipino. Yun yung nakapaloob doon. At dapat wag kang mag-atubiling humingi ng tulong sa embahada ng Pilipinas kapag may problema ka. Kapag sinasaktan ka ng amo mo or ng employer mo, in general which is kapag may mga nasa parlor or pa man yan, sa hospital o sa saang sulok ka man ng mundo, ang baon ng seminars na yon is wag kang magpapaabuso at isipin mo lagi ang pamilya mo, kapakanan mo. Dapat gumawa ng tama. Yun yung mga nandoon. Tapos, mga klima sa pupuntahan mo, dapat ready ka kasi minsan may taglamig, tag-init. Alam mo yung adjustment. At saka sa pagkain nila, iba din yung pagkain nila. Alam mo yun, tapos mag-a-adjust ka. Huwag kang masyadong magreklamo sa amo kasi ayaw nila yun. Yun lang, and God bless everyone.